Hey, what's up mga pulido? Genix Motor Parts. Yo, may lalagay ako kaya siya ngayon na kakaibang pyesa. Hindi familiar gano yung iba dito. Kadalasan mekaniko lang nakakalam. So ito po yun. Tinanggal ko na yung packaging para hindi na makita kung anong brand man to. Hindi rin naman naririnig. So ito po yung pag-uusapan natin, tapos ilalagay natin siya kaya siya makakapulido. Tapos titignan natin kung papakita ko kung bakit gumagamit tayo nito. So intro muna, then watch and learn. Sorry, it's DJ. Alright, update mga kapulido. Let's go. So ito yung pag-uusapan natin. Yan. So malaking tulong po ito sa mga loaded katulad ko, lalo mataas yung karga. Bakit? Dito po kasi yan sa may starter. So ang original niyan is ito. Tagal ko ng plano to kaso wala akong pera eh. Sa idle gear. Yan. So naalala ko lang kahapon, nag-refresh ako. Akyat pala kasi kami Baguio sa Sunday. Baguio na naman. Kakape lang. Saka magpapalamig. Bawas stress ba sa trabaho. So ang original po kasi niyan is ganito. Wait lang, punasan ko lang ha. Original po kasi nalagayan natin ng idle gear is itong pin na to. Yan. Yan, ganyan. So dito nakalagay ang idle gear. Yan. Tapos paikutin ng starter yung idle gear para iikot tong Bendix. So ganyan yan. So sa aming mga loaded medyo alanganin ito. Pagka-stock lang siya. Hindi naman sa lahat pero minsan nangyayari. So kapag mataas yung compression mo, minsan sumasabay pa yung ignition. Nang nangyayari is bumabalik-pabalik yung crank. So instead na paabante yung ikot na itong crank is minsan umaatras pabalik yung signal. Mangyayari tutunog yung ganun, malakas. Parang masakit yung tunog. Kadalasan nasisira po ito. So mangyayari alog ng alog yan. Ilang beses na yung mga nakikita kong nagpapagawa, problema nila ito. Yung iba malala na, maluwag na talaga yung butas. So pag maluwag na yan, malala na. So ito sa akin, saktong natanggal pa lang. So aanuin ko na, aagapan ko na mga kapulido. So yan. Ganito po kasi yan. Yan lang yung humahawak mismo. Baga salon niya ang lahat ng puwersa ng starter. Isang side lang. Mas matibay siya kung dalawa ang humahawak. Nakahawak na siya dito, nakahawak pa siya dito sa kabilang dulo. Parang ito, may bearing siya sa dulo. Gumagalaw yan, normal. Gumagalaw ito normal, di ba? Pero nagiging matibay siya dahil may bearing sa kabilang crankcase. Hinahawakan niya to. So kung mangyayari, ganun yung principle nito. Itong piyesang to. Baka isipin, ito ang humahawak, sasabihin ito, yan. Hindi po ito humahawak. Bali guide lang siya at saka harang ng gear, idle gear para hindi lumabas. Totosin, hindi po siya humahawak dahil maluwag po yan. Ayan, maluwag yan. So hindi po ito nakakatulong. May konting tulong lang pero hindi po full potential na hinahawakan niyang maigi na kabilaan. So salo pa rin na malaki nito yung bigat. So, dahil aluminum lang yan, nasisira yan. Alloy ito eh. Yan. So yung ibang malala na ginagawa ko, yung halimbawa malala na sila dito, ang ginagawa ko is ito, wini-welding ko na dito mismo. Para ito naman ang sasalo ng bigat. So ngayon ang magiging principle na ito is ganito. Cellphone stand ko lang.
So, tingnan nyo yung pagkakaiba nila. Difference. So, ito. Ayan. Compare dito. So, pag itong stock gumagalaw, tapos walang lock sa likod, dito sa likod walang lock. Itong kabila, may lock sa likod. Yan. Tapos, papasok siya dyan, naka-stop, matibay yan. Walang galaw. Walang galaw yan. Dito ulit dito. So, walang galaw, nakahawak din siya. Meron pa siyang lock dito sa kabila. So, pag maigpit to, napakatibay niyan. Baga, dalawa ang suporta. Dalawa ang suporta nitong pin. So, tatagal siya. Tapos yung, mas tatagal yung buhay ng idle gear. Tapos ito, hindi siya napupwersang ganyan-ganyan. Pag nakabound gas siya dun, gumagalaw yan pag nag-i-start. So, nagkakaproblema tayo sa starting. Yung gumaganon. Isa, nabubungian nito. Isang malaking sagat po ito sa mga nabubungian. So, sa paglalagay na tayo mga kapulido. Alright. So, pagka ilalagay lang siya, madali lang naman. Bali, ito muna. Tanggalin ko muna. So, ito muna. Ilalagay muna natin. Kailangan pasok siya. Ayan. O yan, ibig sabihin hindi pa siya nakasagad kasi malayo pa to eh. O, pukpukin natin konti. Yan natin konting pukpok para pumasok. Kulang pa. So, silipin natin sa likod kung nakalapat na ba bago natin nilagay itong kanyang bolt. Siguro papalitan ko to kasi hindi pwede kasi haharang nga pala doon sa starter to. Kailangan flat talaga. Silipin natin sa likod. Ay, malapit na siyang pumatag. So, kailangan ko lang siyang patagin para magkasama sila nung bolt, pinaka-bolt niya. Pagkakasilapat siyang maayos, tapos nakalagay yung bolt sa likod ng maayos, matibay siya nun mga kapulito. So, pukpukin ko pa. Kasi medyo, ayan na umiikot siya. Ibig sabihin, hindi pa nakapatong doon dalawa. Kulang pa. Kulang pa. Yan. Okay na. So, ilalagay ko muna to sa likod ha, mga kapalido. Alright, nailagay ko na yung ano sa likod, yung pinaka bolt lock nya. So yan o, napakatatag nyan mga kapulido. Walang sinabi ang stock. Ito yung mga piyesang mas matibay pa sa stock is good. So may malaking kagandahan ng nakaganto mga kapulido. So hindi ko na siya lalagyan ng grasa dahil nilagyan ko na ito kahapon. Yan o, sakto naman, well fit.
Yan, yung washer nandun na sa likod. So, chupin na to mga kapulido. Tapos ito, dahil nakapasok siya doon, fit siya, fit na fit. Ewan ko kasi ba't ganyan yung pagkakadesign ni Yamaha dyan ha. Walang tulong yung kabila. Dapat pinareho niya lang sa mga Rusi, Smash na kabilaan ng suporta. So yan, lagay na natin. Yun. Yan, sakto-sakto siya mga kapulido. Hindi siya tulad ng stock na may clearance yung idle gear. Alright, so yan, nakalagay na siya, oh. Sakto-sakto. Ayos na ayos. So meron pa siyang lock dito, kaya napakatibay niya mga kapulido. So yung puwersa ng idle gear niyan, ibabato na niya, katulong na ito. Compared dun sa dati, hindi siya gano'n nakakatulong dahil hindi naman nahahawakan yung kabilang pin. So yan, okay na yan mga kapulido. Salamat po sa inyong panonood. Naway nakatulong po ang ating munting video para sa mga nangangailangan at mga kapareho kong mekaniko na nag-i-explore pa sa mga paggawa ng mga ganitong bagay. Salamat po sa panonood mga kapulido. Pulidong gawa always at Genrix. Hanggang sa muli natin pagkikita, may dumi ang ilong ko. Paalam!